Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So ito guys, another day, another batch of units for testing. Okay, so for the first unit, we have here the KJ Works KP07 green gas. Okay, so ayan siya guys. So the KJ Works KP07 is a 1911 MEU. So yeah, it's a full metal airsoft gas blowback pistol. So ito siya guys. So mga di familiar, this is rubber. Rubberized siya. Okay, so ayan. So ito yung magazine. Nilagyan ko na ng gas and BB. Okay. So shout out kay Doc, no? Doc Cristino ng Recto ng San Pablo City, Laguna. Okay, so dati kasi kumuha siya sa akin ng CO2 na magazine na ganito. Tapos, nakalimutan ko na kung ano nangyari. Basta parang may nabili ata siya na ano. Tapos parang sabi niya defective daw sa iba niya nabili. Tapos kinukuha siya na to. Hindi ko lang alam kung KJ Works yung nakuha. Hindi ko na natanong eh. Nakalimutan ko na. Alright, so eto. This is dual power. Okay, doon sa mga di familiar, dual power. Ayan, makita nyo guys, oh. Parang meron siyang kanal, di ba? So, yung kanal na yan, para yan doon sa CO2 na capsule. So, iba yung magazine ng pang CO2 at saka ng green gas. Okay, so yung pang CO2, may butas dito sa gitna. May butas dyan. Kasi papasok mo sa ilalim yung CO2. Okay, so this magazine is a green gas magazine. Okay, so, ayun siya. Alright, so ito, test fire natin. So, inserting the magazine. Okay. Turning on the chronograph. Firing. Okay, ayan. 325. Pwede kasi talaga ito pang, pag mga KJ Works kasi, halos lahat ng pistol ni KJ Works. Ay, 0. Okay, teka ulit. 326. Halos lahat ng pistol ni KJ Works, so unit niya, is dual power. So, pwedeng green gas, pwedeng CO2. Okay? So, meron kasi iba, before na testing ko, hindi masyado okay yung iba. Pag ginamitan mo ng CO2, kaya kailangan tatanong nyo sa akin kung pwede ba o hindi. Okay? So, yun, 310.5. So, testing lang natin yung accuracy. Okay? So, okay? So, sa pool naman lahat, Doc. Nasa loob naman nung 4 cm na bilog. Okay, so yan, nag-openings dive, removing the magazine, wala nang bala. Okay? So, pull back, then push down, then, teka lang, to. Check natin yung ambidextrous thumb safety. Ayan, gumagana yan. Taka to. Okay? Alright, so yan, Doc, okay na yan. Ngayon, the next unit is KJ Works CZ Shadow 2 Orange. Okay, so ito yun. So, this is a CO2 version. Okay, so pagka CO2, ganito yung base plate ng CO2. Mas makapal siya. Pag yung mas manipis, green gas yun. Okay, so ganito yung itsura pag CO2. Alright, so shoutout kay Sir Mark ng Dagupan City, Pangasinan. So, ito sir yung unit nyo. Nilagyan ko na CO2, taka BB. Alright, so 9 rounds. Testingin na natin. Okay, so this is dual power, okay. So, pwede siya green gas. Ay, sabihin ko talaga double action. Nasabi ko dual. Okay, so to. Teka, paano ba? To pala. Yan, so naka-red ako, nakikita na yung hammer. Okay, so dapat yata naka-red na lang yung mga t-shirt ko yun. Okay, so to testingin natin, sir. So, inserting the magazine. Okay, kasa natin, tapos testing muna natin yung safety. Yan. Okay, hindi gumagana. Alright, so ngayon, check natin yung double action. So, removing the magazine. Kasi may load na yan. Baba natin yung hammer. Tapos, insert natin ulit yung magazine. Okay? So, to. Check natin yung double action. Okay? So, iba talaga kapag ka CO2, kasi mas snappy siya, kasi mas malakas yung CO2.
O, yan. 323.5. 309.7. 329.6. 325.2. Okay? So, ang difference ng green gas at saka CO2 is, kung hindi ako nagkakamali, wala namang difference masyado sa power kasi yung green gas, ganun din yung power niya, 320 plus lang din, 330 eh. Okay? So, parang same sila sa power. Nagbabary sila sa blowback. So, mas malakas yung blowback na to, kumbaga mas mabilis. Hindi katulad pag nag-green gas ka, parang mas malamya siya. Parang, basta, mahirap i-explain eh. So, siguro, if, for example, to the KJ Works CZ Shadow 2 Orange users, or kahit na hindi siguro orange, kahit na siguro yung standard lang, no? Tapos green gas user kayo, kung gusto niyo ma-maximize siguro yung paggamit niyo dun sa, yung experience niyo dun sa KJ Works CZ Shadow niyo, bumili siguro kayo ng CO2 magazine. So, itry nyo, lagyan nyo ng CO2 magazine para ma-experience nyo yung snappiness. Boom, boom. Yung malakas na, malakas eh. Malakas din kasi yung, hindi lang kasi siya yung snappy eh. Malakas din siya eh. So, talagang mararamdaman mo talaga na ganun. Okay, so, ayun siya. Alright, so to, accuracy test lang natin. Yan oh, ang lakas eh. Malakas yung ano niya eh. Mas malakas talaga eh. Parang, siguro doble nung ano, yung blowback niya, siguro doble ng, hindi naman siguro doble. Siguro baka mga 1.5 ng ano, yung lakas nung green gas. You know, lakas eh. Okay, so yun, so far, okay naman din. Hindi naman siya wala namang random open slide. Ayan, so wala nang bala. Okay, so removing. Hammer down. Okay, so Sir Mark, okay na tong unit mo. So, for the next unit, we have here the Umarex HK416D Gen 4 gas blowback rifle. Okay, so shout out to Sir Clarence ng Taguig City. Okay, Sir Clarence, ito yung unit mo. Okay. Tapos, actually, na ano ko na siya, sabi niyo kasi gusto niyo 500. So, in-adjust ko na siya, no? So, ginamit natin yung mga magazine ko. So, ngayon, pero hindi ko pa nagagamit yung original magazine mo. Ito yung original mag. Ito yung mag na kasama sa kanya. Hindi ko pa siya natatesting. Ang ginamit ko yung mga lumang magazine ko. Sa mga ibang VFC. Okay? So, ayan, sir. So, ito, testingin natin. Kung ilan FPS. Teka lang. Okay, may bala pa nga eh. Okay, may bala pa. Masikip. Ayan, sikip po. Teka lang, wait lang. Sikip? Kasi nga, ano siya eh, ngayon pa lang pumasok eh. Okay, sikip. Ayan, pero saktong-sakto naman siya. Fit na fit naman. Ayan. Diba? Fit na fit naman siya. Yun nga lang. Ayan, to. Makikita mo naman to. Ayan. Pantay naman siya. Pantay na pantay. So, saktong-sakto siya. Yung nga, masikip. Okay? So, yan. So, to, test fire natin. Check natin kung ilan yung FPS na to. Nakaso, ang kinarga ko na gas dito is ano lang number 12 lang 570. Bakit nag 570? Kasi yung, alam ko dito, nilagay ko dito, ano lang eh. Nag 510 lang siya dito eh. So, lakas naman. Grabe. 560, yan bumaba na konti. 560.4. 552.22. Lakas pala na to. Umabot pala ng 572. Sobrang ako kaya ng adjustment. Hindi, kasi maganda naman yung ano eh, yung full auto niya eh, kasi sa may burst, dun ako nagbabase. Okay, so, yun. So, 500 naman. Okay. So, ito,
Burst mode, no? So, yun, ambidextrous fire selector switch. So, burst mode na natin to. Teka lang, hindi naman makita dito. Saan ko ba babaralin? Dito na lang. Mamaya na lang siguro dun. To, burst mode. Yan, no? Snappy naman. Okay, so, check ko nga yung accuracy. Tingnan ko marunong, kung kabisado ko. Actually, kasi kapag nasanay ka na sa M4, minsan kahit na walang red dot, tatatansya mo na kung alam mo na kung saan tumatama. Parang ganun. Kahit na hindi ka na sumisilip dito. Medyo malapit lang. Mina, kulang sa gas. Tapos, o nga pala, may naalala ako. Binilang ko yung BB kung ilan yung ilalagay dito. Kasi meron isang customer tayo before, nakalimutan ko na yung pangalan. Tinanong niya ako, sabi niya, so ilan yung maximum rounds? Tapos, napansin ko kasi itong part na to. Meron kasi ako napansin dito. Ayan, no? Meron kasi nakasulat sa kanya na 5.56 mm times 45. So parang isip ko, ibig sabihin, ang magazine ng mga HK, 45 na bala. Isa tunay based on sa nakasulat dito. Kasi pag M4, normally, 30 rounds lang dito nakasulat 45 So sabi ko, bigla ko naisip, baka 45 to. So ginawa ko, binilang ko. Minano-mano ko, inisa-isa ko. 31 lang yung nilagay ko. Ayaw na So, yun ang isang kailangan kong gawin ngayon. Mag-i-email ako kay BFC. Kasi si BFC gumawa na to Nasabihin ko sa kanya. Sabi ko, guys, ang sulat dito by 45, bakit 30 rounds lang tong magazine nyo? Baka naman gusto nyo gawing 45. Kasi nga, di ba, syempre, ang objective nila BFC, realism, di ba? So, lahat ginagawa nila, 30 rounds lang, ganun lang ito, sinulat nyo, 45 Kasi nga, yung tunay na to, 45. Pwede gawin yung 45 to, kasi pwede naman Kasi ang alam ko nito kasi yung spacing na to, yung lalagyanan ng bala, siguro baka hanggang dito lang yan So, didiskartehan mo lang yan sa magazine. Kumbaga, a-adjust mo lang siguro, ilalagay mo hanggang dito, yung spring hanggang dito sagad. Para hanggang dito mo pwede mo malagyan ng bala, parang ganun. Basta may diskarte dyan. Lalagyan mo lang ng mga kanal-kanal yan. Pwede yan mag 45 rounds. Okay, so yun yung isang gagawin ko. Magsasabi ako sa kanila. Actually, siguro mga 2 years ago, 3 years ago, pumunta ako sa Taiwan na exhibit ng airsoft. Tapos nandoon yung VFC, nakita ko yon. Tapos, kinausap ko yung sabi ko, kinausap ko sa mga parang designer nila. Sabi ko, alam niyo ba may problema yung mga unit nyo na kasi nung time na yun, nagbebenta na ako ng airsoft ng BFC Sabi niya, ang problema, ito, yung mga nozzle, malambot yung mga spring. Yung mga M4 yun, nakalimutan ko na kung yun, parang, yung mga Knight's Armament ba yun, something? Hindi, or yung iba pa. Basta nakalimutan ko na yun, basta yung mga naunang binibenta ko, o yung, yung URGI yata, parang ganun. Sabi ko, malambot. Sabi ko, paano malambot? Teka, halasin ko, papakita ko sa inyo. Tapos pinakita ko sa kanya, tinan mo to. Kinalas ko yung mo. Teka lang Sir Clarence de-demo lang natin. So ito, di ba ito yung bolt carrier group, okay? So ito yung nozzle, diba? Ngayon, sa loob yan, syempre, meron yung tinatawag na nozzle spring. Alright? So, pag nagba-blow ba kasi, syempre, ito, nakaiwan. Ito, gumaganon to gumaganyan, di ba? Tapos bigla ito, babalik, papasok, di ba? So, ginanong ko yan, pinakita, kasi dati kasi, malambot. Dati kasi pag gumunong ka, pagka kunyari gumunong ka, naiiwan yan, ngayon bumabalik na Ayan, di ba? Ayan. Dati kasi kailangan nandirito, tsaka babalik. Ngayon, hindi. Ngayon, kahit na ganyan, bumabalik na Dati, naiiwan niya, gumunong ka, tapos pag binitawan mo, nakaganyan lang siya. Teka, hindi niya pala ata masyado nakikita. Kunyari, dati pagka hinila mo siya, pag ganoon mo, di ba, bumabalik na. Yan. Kapit natin. Di ba, bumabalik na, di ba? Dati, pag ganyan, binitawan mo, gumaganyan lang hanggang ganyan. Tapos kailangan ipapush mo pa. Parang ganun.
So, ginawa ko, pinakita ko sa kanila yon. Ito yung problema, oh. Kailangan gamitin niyo na spring, mas matigas, sabi ko sa kanila. So, nakita ko sa kanila. Sabi niya, usap pa sila nung isang, parang may isang kasama niya, sabi na to si sir, ganito. Kailangan daw, palatan daw yung spring. Sabi niya, kailangan daw, palatan daw na mas matigas, kasi malambot daw. Tapos pinakita niya, sabi nung isa, hindi, tama lang yan. Kasi pag pinalatan mo na mas matigas yan, hihina yung blowback niyan. Yung sabi niya isa. Tapos, in-explain sa akin. Siyempre, nag-uusap sila Chinese eh. So, di naman ako ganun kagaling mag-Chinese. So, actually, mahina yung Chinese ko actually. Okay. So, hindi ko rin naintindihan kung yung pinag-uusapan nila. Basta alam ko na yun yung pinag-uusapan namin kasi yun yung topic namin eh. Tapos, in-explain niya. Sabi niya, sir, ganyan, blowback. Sabi ko, hindi siya hihina. Kasi nung time na yun, nagbebenta na ako ng Lonex. Yung Lonex kasi, pagka matigas yung spring ng Lonex, yung nozzle spring. Pag ganun naman talaga, bumabalik talaga, ang tigas. Kaya sabi ko, hindi. Kasi, nagbebenta na ako ng Lonex. Lonex din ginagamit ko. Sa Lonex, ang tigas. Tapos yung blowback ng Lonex, malakas. Sabi ko, try nyo. Wala siyang factor. Kasi, may iiwan pa rin kasi talaga siya eh. May iiwan pa rin. Babalik. Kumbaga, may blowback pa rin. Hindi naman siya yung naka-fix eh. May iiwan pa rin yung nozzle, may blowback pa rin, tapos mas mabilis lang babalik yung nozzle. Yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, sige sir, we will check on it. Ganyan. Tapos after nun, lahat na ng mga lumalabas yan, parang ganyan. Mas matigas na yung spring. After nun, yun yung napansin ko. So parang nakinig sila sa akin. So, ewan ko lang, makinig sila sa akin, gagawin na lang 45 rounds to. Malalaman natin. Ewan ko lang, meron na rin ibang nag-vlog. Pag wala pa, you see it here, okay? Kasi hindi nila kilala. Sino kausap nila eh. Okay? So, teka lang. Dito pala natin nauubos yung Teka. Game. Ooh. Pasok naman lahat. Naka-disable pala. So, for the Gen 4, ayan, bago na yung, niya, Tapos, meron na siyang naka-disable. Kaya pala hindi nag-open bolt kahit wala ng bala. So, ito, sir. Wait lang. Dagdagan natin ng bala isa. Lagyan ko lang ng isang bala. O, lagyan ko ng dalawa. Gawin ko ng 3. Okay, so yan. Lagyan ko 3. Alright, so nag-open bolt siya. Same sa tunay na baril. Okay? So, removing the magazine. Tapos, oo nga pala, Sir Clarence, katulad na sabi ko sa iyo, na itong mga BFC kasi, yung magazine nila, you don't have to use the original magazine. Pero, okay naman, di ba? Siyempre, original siya. Kasi nga, siyempre, meron siya yung mga parang mga logo, ganyan. Meron siya nakasulat na HK sa ilalim, ganyan. Yan, Yan, okay? Pero you can actually use the earlier VFC magazines, okay? So, ito, for example, ito. This is a magazine for, kalimutan ko anong unit ko eh. URG yata. So, yan, luma na siya, okay? Compatible siya. Yan, Actually nga, ito nga medyo lamog-lamog na, kaya maluwag na siya. Pasok na pasok yan. Fit na fit yan. Okay, basta pag VFC compatible, pasok yung mga M4. Ayan, ito mo. O, diba? Pasok. Okay, so ito yung merong, may bala pa eh. Kahit na yung mas luma, ito, ayan. Ito yung walang open, yung walang lock. Mas luma pa, Burst mode. Okay, wala ng bala. Tinanggal ko yung niya, yung parang lock. Okay, so, yun. Ganun siya. Okay, so, kayo bahala kung gusto niyo mag-order. Pero yun nga yung maganda sa kanya. Kahit paano, kahit bumalik ka dun sa mga, pag minsan ka syempre, meron akong makikita na kakilala or something, nagbebenta na second hand or something, pwede. Negasyon, basta, Vega 4 siya, basta BFC siya. Okay? So, ayan, Sir Clarence, okay na tong unit mo. Teka lang. Double check ko lang, Hammer down.
So, yan. Okay na to. Okay, so, the next unit, we have the Knights Armament KS1. This is the L403A1. Okay, so, kay Sir Anthony ng Novaliches, Quezon City. Sir, ito, na-adjust ko na rin yung, ito yung mas mas high-tech to actually. Sa mga nanonood, hindi familiar, mas high-tech to kaysa dun sa kanina. Alright, so, di ko ma-explain paano paano ba ito naging high-tech. Basta ito kasi yung isa sa mga latest model ni VFC eh. So, yung bolt carrier group niya, medyo iba yung design. Tapos yung hop-up, iba rin. So, yung kasi, itong HK416, yung adjustment ng hop-up nito, nandito, sa harap. Dito mo siya ina-adjust. So, parang meron siya isang rod, ganyan, connected, ganyan. Alright? So, ganyan dyan. Pero for this one, nasa loob, kailangan mo siyang buksan. Kailangan mo bubuksan tong buksan, tapos, teka, buksan ko ba? Teka, matigas kasi ito eh. Wait. Tigas nga eh. Mas matigas to kaysa sa isa eh. Huwag na. Basta nasa next time, sa ibang vlog na lang. Basta nandito siya sa ilalim nung ayan, nasa ilalim ng chamber. Yung adjustment. So, nakalimutan ko na kung left or right eh. Okay, kailangan ko i-check yun. Kung ano yung close at saka open. Alright? So anyway, siya? Knights Armament siya. So ambidextrous yung mag release. Yan, mag. So ito, meron siyang mag release dito. Ito. Tapos meron din dito. Ayan. Tapos yung bolt catch. Bolt, kunyari sabihin natin walang bala. Oo nga, ito. So, ang magazine na to is ito, no? So, ano ba? Walang V-mag ba or P-mag tawag dito? V-mag yata, okay? Parang mukha siyang plastic pero bakal to. Parang painted lang kasi siya. Okay? So, ito, parang backward compatible din. Compatible din siya sa mga lumang magazine. So, this is old VFC M4 mag. Ayan. Pasok. Ayan, pasok na pasok din yan. Diba? So, ayan. So, teka. Hindi pala itong maglalak, no? Kasi wala pala itong Ito naman. Compatible ba ito kay HK na magazine? Masikip. Mas masikip siya. Parang super new siya. O ganun. Pero tingin ko pwede ito. Ayan, pero mas masikip lang. Okay, siguro mas malaki ng konti yung butas ni HK. Pero siguro, pagkakatagalan, pag ginamit mo ng ginamit to, syempre para may pintura to, ganyan, magagasgas or something. Tapos dito, syempre, rin, mas mag-refit na siya. Okay? So, ito, pasok to eh. Ayan. Okay, so medyo mas masikip lang to. Alright, so, ayun siya. Ngayon, Sir Anthony, nilagyan ko rin to ng bala kasi 30 rounds lang din to eh. Nakasulat din dito, 556 by 45. Dapat, ilan ba dapat? 45 rounds ba dapat talaga sila? Sa tunay. Kasi hindi ko pa kasi kabisado yung tunay. Alam mo ko rin kasi sa tunay kasi 30 rounds lang eh. So, wala rin naman akong rifle sa tunay so hindi ko rin sure. Pero may nakasulat dito, VMAG 30. Okay, so ngayon na nakikita itong mga 556 by 45 na to. Baka dati hindi ko ito napapansin. Kasi yung mga dati, wala naman nakasulat. Ayan o, wala naman nakasulat na mga ganyan. Ngayon lang yung mga bago, kaya anong 556 by 45? Ganun. Ito, wala naman nakasulat dito sa rifle eh. Meron ba? Wala eh, dito wala eh. Meron siya mga markings, pero yun nga kasi Knights Armament siya. May mga laser engraving siya. Ito wala eh. Pero ito kasing HK, meron. O baka yung by 45 hindi bala. Baka yung haba ng bala. Oo, baka. So, kasi yung 556, yun yung size.
yung taba, di ba? Parang 9 mm, di ba? Mataba. Pag 45, mataba, di ba? Siguro yung by 45, yun yung haba niya. 45 mm? Hindi, kasi 45 mm. Ganun lang eh. Eh, ang haba ng bala ng ano, di ba? Mga M4, parang ganito yung haba ng bala ng M4 eh. Ano to eh? Parang 6 mm to eh. Pag wala tayong alam sa tunay, medyo mahirap yung part na yan. Okay? So anyway, mahaba ang ating video. Ako din nasa 25 minutes na. Sir Anthony, testingin na natin itong unit mo. Okay? So, teka lang. May bala pa to eh. Inserting the magazine. Wait lang. Okay. Naka-enable naman pagka naubos na yung bala. Alright. So, yan. Pasok-pasok naman. Tapos, o nga pala, kanina parang may na-explain ako na nabitin. Yung bolt catch na kasi, ambidextrous din. So, kunwari, teka lang. Kunwari, walang bala. Yan. Kunwari, walang bala, di ba? So, nag-open bolt, di ba? So, ayan, meron dito, ito. Yan, papress mo yan para ma-release. Tapos, meron din dito. Ayan. Ito yung normal, di ba? Tapos, ito yung parang ambidextrous niya. Okay? So, siyempre ako, as usual, hinihila ako para hindi mapudpud. Kasi, sayang naman eh. Hindi naman ako nakikipagbakbakan para gawin ko yun. Hindi naman tayo action star eh. Okay? Wala naman tayo sa movie set. Alright, so to. Test fire. Check natin FPS. Kanina kasi nakuha ko dito 500 plus na eh. So, check ko lang dito sa magazine mo. O yan, 533.9. Okay. 523.5. 524.2. 516.8. Okay, so pwede na yan. Apat na tayo. Naka-apat na FPS na eh. Alright, at least 500 na. Okay? Kasi sabi mo, 500 na naman. Pero actually, pwede pa ito tumaas kasi dati may na-testing ako, umabot kami 600 plus eh. Okay? So, pero parang exaggerated na yun. Kumbaga. So, pipling ko lang naman sa bahay, di ba? So, ito, burst mode na tayo. Ambidextrous yan. Ambidextrous. Okay. Burst, blink, burst mode. Okay. Dalawa. So, okay. So, ngayon, semi. Okay. Yan. Nag-open na yung bolt. Yan. Wala nang bala. Removing. Lamig ng magazine, no? Removing the mag. Wala nang bala. So, yan. Hammer down. Okay, Sir Anthony, okay na to. So, tapusin ko lang yung video, then pa ko na siya, then mapalalamove ko na siya sa inyo. Okay, wait lang. Maaga-aga pa naman eh. Okay, so for the last unit, we have here the KJ Works CZTS2. Kay Sir Justin ng Marikina City. Okay, so ilan ba yung... tatlo. Tatlo pala yung mapalalamove ko ngayon. Okay, so ayan. Sir Justin, ito yung... sa inyo lang yung hindi ko na-prepare actually kasi wala na ako space eh. Okay, so... ayan, wait. Wala nang space. So... okay. So, meron tayong matututunan ngayong araw. So, removing the magazine. Okay. Yan. KJ Works. TS2. So, for the TS2, sa mga hindi familiar, the TS2 is a single action pistol from CZ. Okay. So, ayun. Kasi, di ba, Shadow 2 is
double action. Alright, so this is single action. Ay, iba yung grip pa. Iba yung grip. Iba yung design. Iba yung ano eh, iba yung feel eh. Parang mas mataba yung ito. Mas mataba ba? Mas mataba. Ayan, mas mataba. Yung parang pinaka-frame. Oh, 'di ba? Nararamdaman ko parang parang mas masarap hawakan 'to. Parang mas gusto ko hawakan 'to kaysa dito kay Shadow. Tapos yung yung plate, yung grip, yung side ang tawag dito, yung panel, grip panel, parang same lang sila ng kapal. Okay. Same lang. Pero yung pinaka-frame mas makapal. Kaya pala mas mabigat siguro to. No? Pero syempre, they're using the same magazine. So, same yung butas nila. Ayan, same. Okay, same naman. Okay, so yun lang. Tapos, yun mas mahaba. Sabi ko na nga, mas mahaba si TS2. Ayan. Gets? Ayan, mas mahaba si TS2. Gano'n ba kahaba ito si TS2? Sungatan nga natin. Kasi nga parang 'di ba? Parang 5.1 yata pag sa high kappa. Oo. So parang ito yung pag high cap division ka, yung high kappa division, ito yung gagamitin mo, TS2. Kasi single action kasi pag high kappa eh. Okay. So, lagyan natin ng bala. Lagyan natin ng gas. Naubusan na ng bala yung mga magazine natin. Kakalagay ko ng bala dun sa mga M4 na magazine. Dami kasi bala eh. Nakalimutan ko mag-load. Okay. Yan, to testingin natin. So, ilan to? 9. So, single action. Wala tayong double action nito. Wala akong testing sa double action. Okay, so kakasa na natin. Okay, tapos testing yung ambidextrous thumb safety. Hindi siya same. Nababaliktad kaya to? Hindi ko alam kung nababaliktad to. So, hindi siya same So, yung left side, parang meron siyang wing. No? Yung kabila, pantay lang siya. Diba? So, yun. So, it's more on, kasi nga, diba, pagka nag-grip ka, nakapatong to dito eh. Para mas control mo yung barrel. Tapos, yan, ganyan, yung safety. Tapos, bababa mo siya. So, parang high kappa, di ba? May high cap, wala tayong high kappa. Pero meron tayo dito, to. Parang siya, yung 1911. Kasi ito parang high kappa rin naman yung design. Ngayon, di ba? Parang ganun. So, yung Shadow 2, yung Shadow 2 kasi hindi siya ganun. Yung Shadow 2, hindi, pantay lang. Yung may wing. Okay, so yung TS2 may wing. Okay, so to, test fire na natin. FPS test. 337.5, yan, parang hina ka, parang alamya. Pwede natin gamitin yung CO2. 334.3, gamitin natin yung CO2 ni Shadow. Hindi ko pa naman tinatanggal eh. 334.3, 334.1. Check natin kung ilan FPS. 330.8.
Dami natin natutunan ngayong araw, ah. Okay. So, anyway. So, ayan, 0.8. So, okay naman. So, accuracy test. Grabe, sobrang parang sobrang accurate. Parang halos isang butas na lang. So, ayan, nag-open na yung slide. Removing the magazine. Wala nang bala. Okay? So, wala, titingnan ko lang. Wala naman. Naka-fix yung outer barrel. Ayan, hindi gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. So, naka-fix din. Dami natin natutunan ngayong araw, ah. Fix pala yung outer barrel ng CZTS2. Kaya pala sabi ko, ba't parang kakaiba to pag bumabaril ako? Okay. So, for our next test, we will use the Shadow 2 Orange CO2 magazine on the TS2. Okay, so wala. Maintain na ako nakasulat sports eh. Yan. So, check mo natin kung pwede ba. Baka hindi pwede kasi may mag-weld eh. Pasok. Yan o. Teka lang, alala lang. Baka bigla mahulog eh. Compatible eh. Pasok eh. So, teka lang. Ito pa kinakasaya, no? Okay. Ito, testingin natin. Teka lang. Sir Mark, peram lang yung magazine mo. Okay, so ito. Hindi siya kasing lakas nung Shadow 2 Orange. Yung blowback dun sa Shadow 2 Orange, mas malakas. Compared dito sa TS2. Pero, compared dun sa green gas, mararamdaman mo na mas lumakas siya. Okay. Nga pala. May increase din sa FPS. 352.8. Lumakas ngayon. Itong second shot, lumakas. Lumakas yung blowback. 346.6. Or hindi ko lang masyado nahawakan yung unang putok ko. Hindi ko siya masyado nahawakan mabuti, kaya parang nahinaan ako. 345.5. 349.4. 340.5. Okay, so mas mataas yung FPS niya compared sa pagka gumamit ka ng 12. Kasi yung kanina 12 yung gas na ginamit natin. So, pwede ka rin gumamit ng 14. No? Basta pag sa ganito, mga shadow, pwede kayo gumamit ng 14 na gas kung sakasakali na gusto nyo. Okay, wag nyo nang pansinin. Kasi nga, CO2 kinakaya eh. 14 gas pa. Okay? So, busin na natin. Dalawa na lang. Putok pa konti. Masarap iputok eh kapag malakas yung blowback. Mas snappy kasi siya eh. Lakas oh. Sarap yung putok. Okay, so as usual, Sir Justin, even using the Shadow 2 CO2 magazine, walang random open slide. So, no modification needed. Okay? So, ayan. Hammer down. Okay? So, ayan, Sir Justin. Okay na tong unit mo. So, tabi na natin dyan. So, Sir Cristino, Sir Mark, we'll pack your orders, then ship them tomorrow. Okay? Kasi out of Manila kayo. Sir Clarence, Sir Anthony, and Sir Justin, lalabog ko sa inyo ng mga unit ninyo ngayong gabi. Okay, paantay lang. Okay? So, guys, thank you for your order. Until next transaction. And to everyone who's watching, until next vlog,
Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.